Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, papalitan na. Nako, gulat sila dito, sibak ang dalawa. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong si Abante, no? Si Pastor Abante at si Jose Claire Castro. Unahin na po natin itong si Abante mga kababayan. Ayon po kasi dito sa Batas PH, no? Sabi po dito ni Pastor Abante, no? I don't think she, no, Vice President Sara Duterte is, sabi niya I do not want her to become president. Aba, kung ayaw mo diwag, di ba? If we believe that the former president is quite bad, she is worst. Aba, tingnan niyo ito mga kababayan. Kung ang former president daw na tatay ni BP Sara ay bad, aba, malala pa daw si BP Sara, mas worst. Eto ang tanong, di ba? Sino kaya ang mas malala sa inyong dalawa? Ikaw nga, di ba? Umupo ka sa posisyon ngayon nang hindi man lang nanalo. Di ba? Hindi naman nanalo itong si Abante. At saka wala namang pumipilit sa inyo. Di ba? Wala namang pumipilit. Sabihin na natin, sige, marami kang constituent. Sabihin na po natin. Kayo pong nasa 6th district ng Manila, nasakop po ni Benny Abante. Ito po bang sinasabi ni Benny Abante ay yun din po ang nasa loob ninyo? Di ba? That the Vice President Sara is worst president kung magiging presidente? Hindi, para lang magkaalaman mga kababayan. Kasi baka mamaya, Benny Abante is just using yung tinatawag niyang we, na mga constituent niya, kung sino mang sinasabi niyang we, baka ginagamit niya lang yan, no? Para sa kanyang pansariling interes. No? Eto, pastor pa naman ito pero ganito magsalita. Quite bad. Worst daw si BP Sara, no? Anong masasabi mo kay President Bongbong Marcos ngayon? Diba? Gusto ko lang pong ulitin, mga kababayan, wala pong pumipilit kay Benny Abante na maging presidente niya, no? Si BP Sara. Okay? Kasi ang taong bayan nakapag-desisyon na po that Vice President Sara Duterte is the future President of the Philippines, Republic of the Philippines. No? Wala kaming pakialam sa'yo, Benny Abante. Hindi ka nga nanalo. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, eto naman po si Claring, si Auntie Claire. Sabi niya po dito, no? Mula po sa Ang Balita ngayon, Marcos Jr. di dapat sisihin sa pagpirma sa pinaka-kurap. Pinaka-kurap. Na budget. Ayon po yan kay Claire Castro. Okay? Ipinagtanggol ng Malacanang si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa pagpirma sa 2025 General Appropriations Act or yung GAA na binansagan ng mga kritiko bilang most corrupt budget in history. Sabi po dito, so hindi natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirmahan. Aba. Okay. Ang sisihin po natin si Vice President Sara Duterte dahil pinirmahan po ng Pangulo yung budget. Okay na ba, Claire Castro? Diba? Kasi kung ayaw mo, nasisihin po ang Pangulo, no? Dahil siya ang pumirma dyan sa pinakakorap na budget, sino po ang sisisihin ng taong bayan? Si BP Sara ang sisihin natin dahil, okay, kung hindi po si Vice President Sara Duterte
Si former President Duterte ang sisihin po natin dahil pinirmahan po ni President Bongbong Marcos Jr. Ang General Appropriations Act ng 2025 na siyang pinakakurap, no? Na budget sa history ng budget ng Pilipinas. Di ba? Para matuwa lang si Claire Castro. Diba? Mahirap naman kung hindi natin ito pagbigyan, mga kababayan. Baka mamaya mag-collapse ito. Grabe talaga. Hindi sisihin ng Pangulo, no? Sino ang dapat nating sisihin? Sino? Claire, dapat magbigay ka ng alternative, no? Kung sino ang dapat sisihin ng taong bayan. Kung ayaw mong masisi ang Pangulo, sino ang dapat sisihin dahil pumirma siya? Yung hindi pumirma? Niloloko mo yata kami, Claire, no? Anong akala mo sa amin, mga ob-ob na talaga? Anong akala mo sa mga Pilipino, mga tanga, ganun talaga katanga para paniwalaan ka? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, sabi po dito mga kababayan, good news, papalitan na. Sa wakas, kapapasok lang. Cayetano Marcoleta, sa wakas. Eto, good news ito kapag ito po ay talagang papalitan na, mga kababayan. Marcoleta, papalit na kay Lacson. At itong si Cayetano, papalit na kay Soto. Gusto ko yan. Narito, Itang Pinoy. Gusto ko yan. At malamang sa malamang, gusto nyo rin yan dahil alam naman natin na palpak. As in palpak. Palpak. Alam niyo sabihin ng palpak? Palpak po ang Blue Ribbon hearing na ginagawa ni Lacson. Kaya naman itong si Lacson, pikon na pikon nung itinatama ni Marcoleta. Naku po. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, mga nanonood, baka report na inilabas po ni Marcoleta at ni Senator Amy. Naku po, patay tayo dyan, Alam mo kasi, Lacson, kung sana pinagbubuti mo na lang sana yung trabaho mo, wala sanang ganyan. Kaya... Ito nga, mga karabin natin, bakit galit na galit si Lacson, no? Dito po sa minority black report na ito, no? Diyan sa Senado. Kasi po, itong naisip ko, kasi po, naunahan siya no? Dahil may report na po ang minority black, no? Diyan sa ginawang investigasyon na yan, mag-aalangan na po siyang gumawa pa ng false report, di ba? Hindi niya na maluloko yung taong bayan. Kasi ang totoong report ay nandyan po sa minority report na yan, di ba? Ngayon, gagawa siya ng report, kung magkaiba yung report nila, kailangan niyang i-justify yun, mga kaubayan. At mukhang mahihirapan po si Lacson na ma-justify yung kung ano mang ire-report niya, kung meron na pong naunang report, no, na pwedeng pagbasihan ng taong bayan. Kung magkaiba, sasabihin ng taong bayan, sinungaling si Lacson. Kaya galit na galit itong si Lacson dito po sa minority report na ito. Na sinasabi niyang basura, walang respeto. Nako po. Senator Ping Lacson, di kaya galit ka lang dahil naunahan ka? Di ba? Inuuna mo yung pagiging self-righteous at saka sa howly thou art. Hindi kasi alam mo, mga kababayan, ito alam naman ito bulong-bulungan ito sa Senado Itong si Lacson, kasama nila si Soto, feeling kasi nila sila lang ang sila lang ang laging tama. Feeling kasi nila sila lang yung magaling. Yan ang problema dito kay Lacson at saka dito kay Soto. Feeling nila sila lang yung gumagawa ng tama, sila lang yung tuwid, wala nang iba. Yun ang akala nila. Papaano po, mga kaubayan, no? Mga abogado po yung ilan sa ating mga senador, di ba? Which is more knowledgeable from the Constitution, from the law, no? Yun ang hindi nila naistima, di ba? Na, teka lang, tayo ng pinakamagaling dito. Kaya nga tayong, hindi porket kayo po ang Senate President at kayo po ang Senate President pro tempore, kayo nang pinakabagaling, no? Hindi po ganoon, mga kaubayan. Nandyan lang kayo dahil pinagkatiwalaan kayo
ng iilan sa inyong mga kasamahan, no? Pero kung pagalingan, hindi magaling eh, no? Klaro naman eh, no? O yun pong hindi nila, kumbaga, hindi nila napaghandaan na meron matatalinong mga senador na kukontra at kukontra sa mga sasabihin nila. Di ba? Alam mo mga kababayan, pantay-pantay po yung mga senador na yan. Nagkakataon lang, meron silang mga committee chair na pinamumunuan. Even the Senate President, hindi po ibig sabihin mas mataas po yung Senate President. Hindi po ganun yun. Ang ibig lamang po sabihin nun, siya yung namumuno. Pero in terms of equality, they're the same. In legal matters, they're the same. Nagkakataon lang talaga na kailangan may head to supervise the entire Senate or merong dapat namumuno para magkaroon ng kaayusan. Pero in terms of power, there are all equal. Itong mga senator na ito. Kaya lang, itong si Lacson at saka itong si Soto, feeling kasi nila sila lang yung magaling. Feeling nila sila lang yung magaling, feeling nila sila lang yung tama, feeling nila sila lang yung sumusunod sa batas. The rest, others. Ganun ang tingin nila. Kaya nga itong mga pangyayari dito sa Blue Ribbon Committee na tila talagang, ewan ko ba kung pagliligtas nga ba kay Romualdez o talagang ito ay hinahanap ang katotohanan. Kasi paulit-ulit na sinasabi ni Lacson yan eh. Where the evidence leads us. Ito na nga eh. Where evidence leads us eh. Yun nga kay Diskaya, ayaw ninyong pakinggan. Wherever the evidence leads us. Unang-una nagsalita na nga si Diskaya eh. Di ba? Na si Romualdez. Pero wherever the evidence leads us, hanggang ngayon, wala pa. You are not condemning. Hindi siguro natapos yung statement eh, no? Where the evidence leads us, except, no? May except siguro, Sir Banat Bay, no? Except Romualdez and President Bongbong Marcos Jr. Maliban sa dalawang ito, sige, pwede ito kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo mapunta, no? Yun lang kasi hindi po nila tinuloy yung statement nila, no? Romualdez, di ba? Kung talagang you are a righteous person, di ba? Kahit sinong tamaan, walang problema dapat. Ganun dapat. Ewan ko kung takot ka o hindi naman ikaw bayot kasi sabi mo, hindi ka bayot. Gago! Pero tila parang takot ka kay Romualdez eh. O kaya naman baka takot ka naman kay BBM. Dapat hindi kasi equal branch ang Senate with the executive. Remember, legislative and executive, they are supposedly equal branch. Di ba? Ibig sabihin, equal power dapat yan. Bakit para kang takot dito kay BBM? I mean, puna ka ng puna that there is, ikaw pa nga ang nagsabi na pinaka malalang budget noong panahon na 2025. Malalang budget noong 2025 na pinirmahan ni BBM. Ba't di mo makundina si BBM? Para kayong mga ihindot na mga kakampuit eh. Sabi nga ni Claire Castro, di ba, yung kanya yung pinakita ko, na hindi pwedeng sisihin si President Bongbong Marcos Jr., no? Sisihin nyo na ang lahat, no? Wag lang si President Bongbong Marcos Jr. kasi magagalit sila, mga kababayan. Yan ang lagi sila sinasabi. Pero hindi nila makundina si Marcos. Di ba? Diyan ka magtataka eh. Alam nyo nang ang pumirma doon sa pinaka-corrupt na budget, walang iba kung hindi si Marcos. I mean, kung yan ang pinaka-corrupt na budget at pinirmahan ni Marcos, anong tawag mo kay Marcos? Pinakatanga. Gago. Logic says simple lang eh. Pag pinaka-corrupt na budget yan at sinang-ayunan mo yan, ano tawag sa'yo? Don't tell me, wala, tatanga-tanga lang yan kaya napirmahan niya ganun. Nagpunta nga siya dun sa Middle East, pinagmamalaki niya na binabasa ko ang 4,000 pages. Gago. Diba? Tinatarantado yung mga Pilipino. Yung problema, kayo lang ang tarantado. Kaming mga Pilipino, kaming mamamayang Pilipino, gising na kami. Ito mga kakampuit na ito, kaya hindi umaangat yung mga kandidato nila eh. Magsama-sama pa sila. Sila Pinklawan, Dilawan, Makakaliwa, Makakatae. Hindi kayo umaangat eh. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ng Pilipino yung tunay na nangyayari. Alam ng Pilipino na we have the worst budget, the worst government, and yet you cannot condemn Marcos. Anak kayo ng wewe. Gago! Di ba Dahil bakit? Kasi baka si BP Sara ang pumalit. Gago! Yan ang pinaka-irritating na dahilan or logic ng mga kakampuit.
itong mga salot sa lipunan. Alam mo, eto tandaan nyo to, makinig kayo mga animal, kayo mga putang ina nyo. Ha? Kayong mga kakampuit, kayong mga teroristang makakaliwa, kayo ang salot. Hindi yung mga magnanakaw sa korap sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? You are fucking tolerating it. That's the problem. Para bagang ganire lang yan, ha? Yung kriminal, ginagahasa yung isang tao. Halimbawa, ikaw na may kakayanan na pigilan yun, nanood ka lang. Bakit? Ayaw mo kasing pigilan, baka madamay ka o di kaya naman pag pinigilan ko yun, yung kalaban ko naman ang makikinabang. So, yun tunay na sa'yo. Kasi yung kriminal. Kaya, yung mga punyetang kurap na mga congressman, kurap na talaga yan. Sa kasaysayan, yung dugo nila, yung kaloob-looban nila, kaya yumaman yung mga yan. Napanood ko nga doon sa isang video, walang natural rich politician. Lahat yan ang galing sa ill-gotten wealth. Ibig sabihin, hindi may paliwanag na yaman. May napapanood ako isang video na isang dating, although ito ay reporter galing sa Rappler. Tapos naghiwalay na siya, nag-podcast, nag-video na siya ng sarili niya. Nakatira to sa Amerika eh. Tapos may ini-interview siya, nire-reveal yung bahay ni Romualdez. Yung yaman ni Romualdez, saan ba nakuha yung yaman ni Romualdez? In-interview niya yung abogado na nakakaalam ng mga ganung bagay at sinabi nga niya, walang politiko sa Pilipinas na mayaman per se. Ibig sabihin, pinanganak sila ng mayaman. Hindi, kaya yumaman yan dahil nagnakaw yung mga putang inang yan. So yan mga kaubayan, sumasabog na sa galit si Sir Banat Bay, no, mga karupin natin. But anyway, ay wala naman talagang, yung mga politiko na bigla lang yumaman, di ba? Yun po yung sinasabi dito mga kaubayan. So yan mga kaubayan, ano po yung opinion, reaction patungkol po sa video nito? Comment na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.